bago ka mag-scroll, upo ka muna dito. Kasi dito sa channel na to, mga kwentong totoo ang lasang ikukwento ko. Pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Kagaya mo, kagaya ko. Kaya kung handa ka na, kumuha ka ng kape mo at simulan na natin. Ito ang kwento ng Tinapay at Tadhana. Alam mo, may isang tao sa buhay ko na kahit gaano man katagal ang lumipas, hindi ko pa rin talaga nakakalimutan. Hindi ko rin akalaing may araw na uupo lang ako dito, kakausapin kayo. Tapos biglang babalik lahat. Yung amoy ng bagong lutong tinapay, yung tulog ng motor niya papalapit sa gate namin. Yung huling text niya na hanggang ngayon, nakasave ko pa rin. Pero teka, mauna muna tayo sa umpisa. Kasi kung sasabihin ko agad sa iyo kung paano ito natapos, baka hindi mo maintindihan kung bakit sobrang sakit, pero sobrang saya rin kahit papaano. Ako pala si Weng. Full name, Rowena. Pero walang tumatawag sa akin noon kundi si nanay tuwing may kasalanan ako. Galing ako sa date, Camarines Norte. Alam niyo yun? Malayo sa Maynila. Pero mas malayo pa sa mga pangarap na akala ko noon imposible para sa isang taga-probinsya lang tulad ko. Anak akong panganay. 3 kami. Ako, si Kuya Dodong na may sarili ng pamilya, at si ate. Sorry, si Bunso pala. Si Michael, na grade 9 noon. Si tatay, may sari-sari store at konting palayan. Simple lang naman kami noon. Hindi mayaman, pero puno. Tapos, dumating yung bagyo. Yung malakas. Natatandaan niyo siguro, yung isa sa mga pinakamalala nung panahong yun. Nawala halos lahat. Yung tindahan namin, yung ilang sako ng palay na para sana ipambayad sa utang. Nagkasakit din si tatay pagkatapos nun. Diabetes, sabi ng doktor. Tapos, may komplikasyon pa sa bato. Mabigat. Kaya isang gabi, habang nakaupo kami sa harap ng gasera dahil walang kuryente, sinabi ko na lang sa nanay ko, susubukan ko pong pumunta ng Maynila. May kakilala akong tatanggap sa akin sa call center. Kaya ko po ito. Hindi ako sigurado kung galit siya noon o malungkot lang. Pero hinawakan lang niya yung kamay ko at sinabing, basta ingat ka anak. Alam kong kaya mo. Ganun na lang kasimple. Wala akong drama, walang malalim na pananalita. Sinuot ko na lang lahat ng damit ko sa isang bag. Sinama ko yung retrato namin nung binyagan ni Michael at umalis. Pagdating ko sa Maynila, sobrang sabik ako pero sobra ring takot. Alam mo yung feeling na parang bata kang muli kahit 23 ka na? Ganun ako. Sa terminal pa lang, na culture shock na ako. Sa amin, kilala mo lahat ng tao sa daan. Dito, may libu-libong estranggero at lahat sila mabilis maglakad na parang may sasabunutan sila. Unang gabi ko sa Maynila, nakatira ako sa isang maliit na boarding house malapit sa Cubao. At doon ko unang nakilala si Tin. Si Tin, o Christine kung buo, ang roommate kong pinagpalang bigla ang naging best friend. Nung una kaming magkita, nakaupo siya sa kama niya. Kumakain ng instant noodles sa 2:00 ng hating gabi habang nanonood ng Korean drama sa cellphone. Tumingin siya sa akin, numite. Tapos sabi niya, "Ikaw na yung bago? Ang bait mo naman. May dala kang dilata?" Kinuha niya agad yung sardinas na dala ko galing probinsya. Hindi ko pa nga na-unpack lahat ng gamit ko. Kinuha na niya yung pagkain ko. Pero ganun talaga sila. Mabait, pero medyo weird. Sa loob lang ng 1 linggo, natutunan ko ang 3 bagay tungkol sa Maynila.
Isa, lahat mahal. Dalawa, sobrang init. Pero yung uri ng init na parang sinasampal ka. At tatlo, kahit gaano ka kagaling magtagalog, hindi mo pa rin talaga maiintindihan agad ang bilis ng usapan dito. Sa trabaho, call center, grabe rin ang training. Umuulit-ulit kaming magsanay sa accent, sa mga script, sa mga sitwasyon. May mga araw na umuwi ako nang halos hindi na makapagsalita dahil sa pagod. Pero yung sahod, hindi rin gaano kalaki. Kung titingnan mo yung binabayad ko sa boarding house, sa pagkain, sa mga bill. May mga araw talaga na tinipid ko yung baon ko para lang may maipadala ako sa bahay. Naalala ko yung unang video call ko sa nanay. Nagtitipid din ako nun sa load, kaya limitado lang ang oras. Pero nakita ko sa screen si Michael. Tumatakbo papunta sa camera, sumisigaw, "Ate Weng! Ate Weng!" At doon lang ako lumuha, kahit tinipigilan ko. Sabi ni nanay, "Kumusta ka na dyan, anak? Kumakain ka ba ng maayos?" "Opo, Nay," sagot ko. Kahit alam kong noong gabing yon, isang tinapay na lang ang hapunan ko. Minsan kasi, mas madali magsinungaling sa taong mahal mo kaysa sabihin sa kanila na nahihirapan ka. Ngayon, dito na papasok ang bahaging pinaka-inaabangan ko sa kwentong ito. Isang gabi, mga 2 buwan pagkatapos kong dumating sa Maynila, pauwi ako galing trabaho. 11:00 na ng gabi. Umuulan ng malakas. Wala akong dalang payong. Classic mistake ng probinsyana. Akala ko kasi hindi ulan. At nakatayo lang ako sa may kanto. Nanginginig. Hinihintay na humina yung ulan. Bigla, may sumigaw. "Miss, sakay na kayo! Sasabayan ko kayo! Malapit lang naman ako sa boarding house nyo!" Lumingon ako at nakita ko yung isang lalaki, nakasakay sa motor, nakasuot ng delivery jacket, basang-basa rin. Sabi ko, "Ha? Hindi ko naman kayo kilala ah." Sagot niya, "Ako si JR. Pinsan ako ni Tin. Ikaw yung roommate niya, di ba? Madalas kanyang idaldal. Yung galing daw sa Bicol, mabait pero kulit." Napatawa ako kahit pagod na pagod ako. Kahit basa. Sabi ko, "Kulit? Ako?" Sabi niya, "Sabi ni Tin ha? Ako, wala akong masasabi. Di pa nga kita kilala." Ayun. Sumakay na rin ako sa likod ng motor niya. Takot pa rin, pero mas takot ako sa lamig kesa sa estranggero na kamukhang pinsan ng roommate ko. Habang nagmamaneho, sigaw niya sa akin dahil sa lakas ng ulan, "Kumusta buhay Maynila, probinsyana?" "Ang hirap." Sigaw ko rin pabalik. Tapos parehas kaming natawa. Ganun lang kasimple ang unang pagkikita namin ni JR. Wala akong alam noon na ito pala yung simula ng pinakamagandang bahagi at pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. Si JR pala, kilala rin sa buong buhay niya bilang anak ng nagtitinda ng tinapay. Ang pamilya nila, may maliit na panaderya sa kanto ng kalye nila. Yung uri ng panaderyang amoy pandesal buong umaga. At pila ang mga tao kahit 4:00 pa lang na madaling araw. Araw-araw, bago pa magtrabaho bilang delivery rider, tumutulong muna siya sa nanay niya sa panaderya. Pagkatapos, buong araw namang nagde-deliver ng pagkain hanggang gabi. "Pangarap ko talaga," sabi niya sa akin isang araw habang naghihintay kami ng jeep. "Magkaroon ng sarili kong bake shop. Hindi lang tinapay, cake, pastries, ganun." Kaso, tumigil siya. Tapos numiti ng medyo malungkot. "Magdamon munang dapat ayusin bago kumarating yon." Noon ko lang narinig ang unang beses yung tono ng boses niya na yon.
Yung tunog ng isang taong may malaking pangarap pero may mas malaking pasanin. Pero funny din siya ha. Sobra. Minsan, dinadalhan niya kami ni Tin ng mga tinapay na reject. Yung sira ang hugis o sunog ng kaunti. Tapos sasabihin niya, "Special edition to ha, limited lang." Isang beses, dinala niya yung tinapay na hugis parang mukha ni Tin. Sinadya niya ra. At halos mamatay sa tawa si Tin nun. Unti-unti, naging bahagi na siya ng buhay ko dito sa Maynila. Tuwing may extra siyang delivery malapit sa opisina ko, dadaan siya, iiwan ng kape o tinapay sa guard. May sulat na, "Kain ka ha, alam kong pagod ka." Wala siyang hinihintay na kapalit. Ganun lang talaga siya. At dahan-dahan, naging mas magaan ang pakiramdam ko dito sa Maynila. Yung dating malungkot at kakaiba, naging parang tahanan na rin. Dahil kay Tin, kay JR, at sa maliliit na tagumpay na dumarating pa isa-isa. Unang beses akong napuri ng supervisor ko sa trabaho. Unang beses akong nakapagpadala ng malaking halaga sa nanay. Unang beses na nakabili ako ng bagong sapatos gamit ang sarili kong pera. Maliliit na bagay, pero para sa akin, malaki. May gabi ring naalala ko. Nakaupo kami sa labas ng boarding house, kumakain ng balut habang pinapanood namin ang mga ilaw ng Maynila sa malayo. Sabi niya sa akin, "Alam mo, Weng, iba ka. Yung mga taga Maynila dito, pilit gumagaan ang muka kahit pagod na. Ikaw, kahit pagod ka, totoo yung ngiti mo." Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko doon. Kaya tumawa na lang ako. Kunwari, ininom ko yung tubig ko para hindi niya makita yung namumula akong muka. Dahan-dahan, lumalim ang samahan namin. Hindi biglaan, hindi dramatic. Parang unti-unti lang. Natutunan naming dalawa na mas gusto naming magkasama kaysa mag-isa. Pero, at dito na ako medyo naghihintay ng loob ko para sabihin sa inyo ito. Mga 3 linggo bago matapos ang unang buwang, yun ang lumalalim ang relasyon namin. May nagbago sa ugali ni JR. Nauna, hindi ko masyadong pinansin. Minsan, tinatawagan siya, tapos lalayo siya para sagutin. Boses na mababa, seryoso. Minsan, tinatanong ko, "Sino tumawag?" Sasabihin niya lang, "Wala, trabaho lang." Pero yung mata niya, iba ang sinasabi. Isang gabi, dumaan siya sa boarding house namin. Dala yung karaniwang tinapay niya, pero mukhang wala siya sa katawan. Tinanong ko siya, "Ayos ka lang ba?" "Ayos lang," sabi niya. Ngunit yung ngiti niya, hindi umabot sa mata. Kinabukasan, nag-decide akong sundiin siya sa panaderya nila. Gusto ko lang siyang bigyan ng sorpresa. Dala ko yung espesyal na kape na gustong-gusto niya. Pero pagdating ko sa labas ng panaderya nila, narinig ko siyang nag-uusap sa telepono. Boses medyo mataas. Medyo galit. Medyo parang naiiyak. "Ma, alam mo namang hindi ko kayang gawin yun," sabi niya. "Hindi ko pwedeng ipangako yun sa kanya. May iba na akong..." Tumigil siya bigla. Parang may nakitang tao. Tumingin siya sa likod niya. At nandoon ako, nakatayo sa gate. Hawak-hawak ang kapeng dala ko. Mukhang gulat na gulat. At sa likod niya, may isang babaeng lumabas mula sa loob ng panaderya. Maganda, maayos magbihis. Hawak ang isang folder na parang mula sa bangko. Umiti siya sa akin, tapos tinapik ang balikat ni JR. At sinabi niya ng malinaw, malakas, para talaga marinig ko. "JR, sabihin mo naman sa kaibigan mo dito." Tinuro niya ako.
Na-engaged na tayo. Dapat malinaw, di ba? Napatingin ako kay JR. At sa unang pagkakataon, wala nang magkakilala kami. Wala siyang masabing kahit ano. Wala. Wala siyang ipinagtanggol. Wala siyang ikinaila. Bumagsak lang yung kapeng dala ko sa lupa. At doon, natatapos ang unang bahagi ng kwento ko. Alam kong marami kayong tanong ngayon. Sino ba talaga si JR? Sino yung babaeng yon? Totoo ba talaga ang lahat ng nararamdaman ko para sa kanya? O pinaglaruan lang ako? Kung gusto niyong malaman kung anong nangyari, sundan niyo ako sa ikalawang bahagi. Dahil mas malalim pa pala ang hukay na papasukan ko. Pero mas malalim din pala ang kapatawaran na kaya kong ibigay. Hanggang sa muli.